Lahat ng mga kaluwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Pasakalye. Sa kasulatang mga Veda, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Panginoong Sri Krishna, ay ito ang sinabi. Kung saan at kung kailan ay may pagtatanggi sa mga spiritual na pagsasanay at may pagtaas ng kawalan ng relihiyon, sa gayong mga pagkakataon, ako ay bumababa upang sagipin ang mga makadiyos at lipulin ang mga masasama, at upang itaguyod rin ang prinsipyo ng relihiyon. Ako ay bumababa matapos ang sanli-sanlibong mga taon. Bhagavad Gita 4:7. Ito ang sinabi ni Prahlad Maharaj. Ang Panginoon ay nasa kahit saan, kung kaya't siya ay nariyan din sa loob ng nakahilerang mga haliging poste na yan. Ipaglitaw ni Panginoong Nrsimhadev ang kalahating leyon at kalahating tao na inkarnasyon ng Panginoon. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Ang kwento ng debotong si Prahlad Maharaj at ng pinakakataas-taasang si Panginoong Nrsimhadev. Una sa dalawang mga video. Unang bahagi, ang pagsumpa kina Jaya at Vijaya. Si Panginoong Brahma ay ang pinakaunang nilalang na nilikha. Siya ay ang pinakapangunahing bathala ng sansinukob. Siya ay tinalaga ni Panginoong Vishnu, Krishna, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos na isagawa ang gawaing paglalang. Sa Ingles, creation. Si Panginoong Brahma ay may napakaraming mga anak na lalaki at babae, tinatawag na mga Prajapati, ninuno ng sangkatauhan. Ang nais lamang ni Brahma ay kanilang tauhan ang buong sansinukob. Pero ang apat na kanyang mga anak na ito, nagngangalang Sanaka, Sanandana, Sanatan at Sanat Kumara, ang apat na magkakapatid na Kumara, ay walang may gustong pagtibayin ang materialistang mga gawain. Ang nais lamang nila ay mamuhay bilang mga brahmachari, walang asawa, at napanatiling animoy, mga batang 5 taong gulang lamang sila na walang saplot sa katawan. Itong apat na kumarang ito, na mga purong deboto ng Panginoon, na kung minsan ay naglalakbay sa buong material na sansinukob ng walang tiyak na ninanais, ay nakapasok rin sa spiritual na kalangitan, nakilala bilang ang mga Vaikuntha, kung saan naninirahan ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Matapos nilang malayang malampasan ang 6 na mga tarangkahan ng Vaikunthapuri, kanilang nakita sa ika-7 tarangkahan ang 2 bantay na nagngangalang Jaya at Vijaya.
Dahil ang nakikita lamang ng mga bantay na ito ay mga batang paslit, sila ay pinagbawalang pumasok. Ang mga kumara ay lubhang nagalit at sila ay sinumpa. Sinabi sa kanila na sila ay hinahatulang ipanganganak sa mundo ng kamatayan, ang material na mundo. Nang ang dalawang bantay ng Vaikunta ay sinumpa ng 4 na kumara na sa totoo lang ay mga makapangyarihang Brahmin, pari pala, napagtanto nila ang kanilang kamalian, lubhang natakot at sila'y humingi ng tawad. Sa mga sandali ring iyon, dahil napag-alaman niya ang paghamak ng kanyang mga tagapagsilbi sa 4 na mga santong kumara, si Panginoong Vishnu, Krishna, ay nagtungo roon habang nakasakay sa likod ng kanyang tagapagdala na si Garuda. Sa kanilang pagkakita sa mukha ng maluwalhating Panginoon, ang mga pantas ay napuno ng kasiyahan. Nagbigay galang, inalayan siya ng mga dasal at siya ay kanilang niluwalhati. Kalaunan, sinabihan ng Panginoon ang 4 na kumara ng kanyang 2 lingkod na sina Jaya at Vijaya ay nakagawa ng matinding pagkakasala at siya ay humingi ng paumanhin dahil sa kanilang kawalan ng pagpapahalaga sa mga kumara. Sinabi niya na kanyang pinahihintulutan ang kaparusahang ipinataw sa kanila ng 4 na mga pantas. Bilang karagdagan, sinabi pa niya na ang pagsasaayos upang mapatawan ng kaparusahan ng 4 na kumara ang kanyang 2 tagapagsilbi na sina Jaya at Vijaya ay kanyang pag-uutos. Kaya't sila ay ipanganganak ng 3 beses sa makademonyong pamilya sa kanilang bawat pagsilang, pero sila ay mananatiling kaisa sa Panginoon sa pag-iisip. Sa pamamagitan ng mental na konsentrasyon, pinatitindi ng galit. At matapos ang kaunting panahon lamang, sila ay babalik ng muli sa piling ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga tagapagsilbi ay, "Mga mahal kong Jaya at Vijaya, iwan nyo na ang lugar na ito, pero huwag kayong matakot. Sumain nyo ang lahat ng kaluwalhatian. Bagamat kaya kong ipagwalang bisa ang sumpa ng mga Brahmin, hindi ko iyon gagawin. Pagkus, akin iyong ipinahihintulot dahil iyon ay hinulaan ni Lakshmi Devi." Siya ay nagalit ng matindi dahil nung kanyang nilisan ang aking tirahan at bumalik, hindi niyo siya pinapasok habang ako ay natutulog. Kaya dahil sa sumpa ng mga Brahmin, ang 2 punong tagapagbantay ng tarangkahan ng Panginoon, sina Jaya at Vijaya, ang pinakamahusay sa lahat ng mga bathala, ay lubhang nalungkot. At nahulog mula sa Vaikunta, ang tahanan ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Samantala, sa planetang daigdig, sa oras na hindi mapagpala, sa gabi, si Diti
na nagpipighati dahil sa kanyang sexual na pagnanasa, ay hinimok ang kanyang asawa si Kasyapa Muni na sila ay magtalik upang magkaroon ng anak. Sa lipunang Vedic, bago magtalik, ang mag-asawa ay kapwa dapat muna nilang ikonsindera ang mga sumusunod. Una, kondisyon ng kanilang kaisipan. Ikalawa, tamang oras. Ikatlo, direksyon ng asawang lalaki. At apat, pagsunod sa mga bathala. Mayroong angkop na oras para sa sexual na gawain. Tinatawag na Garbhadana. Ang mapagpala at angkop na oras na ito, ang oras ng Brahma Muhurta, ay nagsisimula mga bandang 3 oras bago sumikat ang araw. Ang unyong sexual sa hindi mapagpalang oras sa gabi ay ipinagbabawal. Kaya't para sa layuning magkaroon ng mga anak na may mabubuting katangian, ang mga Veda ay inirerekomenda na ang mag-asawa dapat ay hindi nagtatalik sa hindi mapagpalang mga oras na iyon sa gabi. Dahil sa ganoong mga oras, ang mga buhay na nilalang, mga spirito na naibubuntis ng mga babae ay may malademonyong mga katangian. Sina Diti at Kasyapa Muni ay nagpabaya sa lahat ng prinsipyo ng spiritual na kautusan. Kaya't sa hatol ng tadhana, sina Jaya at Vijaya ay napasok sa sinapupunan ni Diti. Sa pamamagitan ng makapangyarihang semilya ni Kasyapa Muni na sumaklaw sa kanila. Kung kaya't, gayon na nga, sina Jaya at Vijaya ay isinilang sa mundong ito bilang ang mga makademonyong anak ni Diti at Kasyapa Muni. Pinangalanan ng Prajapati na si Kasyapa Muni ang kambal niyang mga anak. Ang unang isinilang ay pinangalanan niyang Hiranyaksha, nang ibig sabihin ay may ginintuang mga mata. At ang unang naibuntis ni Diti ay pinangalanan niyang Hiranyakashipu, nang ibig sabihin ay nakasuot ng ginto, na minsan ay binibigyang kahulugan bilang ang isang tao na mahilig sa kayamanan at kaginhawaan ng mga pandama. Ikalawang bahagi, si Hiranyakashipu, hari ng mga demonyo. Sina Hiranyaksha at Hiranyakashipu ay napakamakapangyarihan at tunay nga namang iginagalang ng mga Daitya at mga Danava, mga makademonyong lahi ng tao. Hiranyaksha, ang mas nakababatang kapatid, ay palagi ang nakaantabay lamang para sa kanyang pagbibigay kasiyahan sa mas nakatatandang kapatid na si Hiranyakashipu. Sa takot, sa dakila at makapangyarihang kambal ng mga demonyong ito, ikinubli ng mga bathala ang kanilang mga sarili. Dahil sa kalupitan ng mga demonyong pinamumunuan ni Hiranyaksha na nahuhumaling sa pagsipsip ng dugo, siya ay nakapaglikha ng napakalaking kaguluhan ukol sa paglutang na kondisyon ng planetang daigdig sa kalawakan.
Ang daigdig ay dagliang kumalas sa kanyang orbit at nahulog sa kalaliman ng dagat Garbhodaka. Isang sansinukob. Isa lamang ito sa dami ng hindi mabilang na mga material na sansinukob. Para itong isang bula at sa loob ng bawat bula, ang mga planeta ay lumulutang, umiikot at naglalakbay sa kani-kanilang mga orbit lamang. Una, mataas. Ikalawa, gitna. At ikatlo, mababa. Ang planetang daigdig ay nakapwesto sa gitna. Ang dagat Garbhodaka ay nakapwesto sa pinakailalim sa loob ng bula na ito. Si Panginoong Vishnu sa kanyang spiritual na tahanan sa labas ng bulang ito ay naninirahan sa Vaikunta at sa kanyang iba pang tahanan sa loob ng bulang ito, sa loob ng material na sansinukob, sa dagat na ito siya naninirahan. Noong si Panginoong Vishnu sa kanyang napakakahangahangang inkarnasyon na isang higanteng baboy ramo na nagngangalang Varaha ay sinakip ang planetang daigdig, sinubukan siyang hadlangan ng demonyo at naganap na nga ang matinding labanan. Sa bandang huli, sa mukhang maliit lamang na pagpupunyagi, pinaslang ng Panginoon ang demonyong si Hiranyaksha sa pamamagitan ng pagsipa lamang sa may ibaba ng kanyang tainga. Sa pagkamatay ng kanyang kakambal na kapatid, si Hiranyakashipu ay sobrang naagrabyado. Sa galit, kanyang inakusahan ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos sa kanyang pag-aangking walang kinikilingan sa lahat ng buhay na nilalang. Pero ang totoo ay hindi siya patas. Kinakampian lamang niya ang mga deboto, hindi ang mga demonyo. At tinuya ang Panginoon na ang dahilan kaya siya lumitaw bilang si Varaha ay upang patayin lamang ang kanyang kapatid. Labis-labis ang galit ni Hiranyakashipu, pero dahil isa siyang kilang politiko, kaya niyang umarte batay sa panahon at sitwasyon. Dumaon, sinimulan niya sa kanyang matatamis na salita, sinimulan niyang pawiin ang kanyang mga pamangkin, anak ni Hiranyaksha, kanilang ina, kanyang hipag, at ang kanyang sariling ina mismo, si Diti. Kung saan man ako magtungo, susundan pa rin ako ni Hiranyakashipu. Kung kaya't mas maiging pumasok na lamang ako sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang lugar kung saan ay hindi siya maghahanap. Para nga, dahil ang kanyang nakikita lamang ay ang panlabas, hindi tumitingin sa panloob, hindi niya ako makikita. Kung kaya't ang Panginoon bilang ang hindi maaring buuin sa isip ng kanyang kalaban ay pumasok sa katawan ni Hiranyakashipu sa pamamagitan ng ilong nito. Siya ay sumabay sa hininga ng demonyo. Ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos ay nasa kaibuturan na ng puso ng bawat nilalang. Kung kaya't, lohikal lamang na hindi mahirap para kay Panginoong Vishnu na pumasok sa katawan ni Hiranyakashipu. Hindi yaong si Panginoong Vishnu ay may takot kay Hiranyakashipu. Sa halip, dahil
sa kanyang awa, ang Panginoon ay nag-aalala lamang kung papaano siya kikilos para sa kapakanan ng demonyo. Narito ang dagat Garbhodaka. Ipagkakita na ang tirahan ng Panginoon ay bakante, si Hiranyakashipu ay nagsimulang hanapin si Panginoong Vishnu kahit saan. Sa buong sansinukob, dahil hindi niya siya makita, si Hiranyakashipu bilang isang ateista, hindi naniniwala sa Diyos, ay iniisip na si Panginoong Vishnu ay patay na. Kung kaya't si Hiranyakashipu bilang nahuhumaling makakuha ng kapangyarihang mistiko, nagdesisyon siyang maging immortal. Gusto niya hindi maapektuhan ng mga mapanirang pagtanda at pagkakasakit. Hindi kayang talunin ni numan. Walang karibal o katunggali. At kamtin ang kumpletong dominyo sa lahat ng buhay na nilalang. Kung kaya't gusto niyang maging absolutong tagapamahala ng buong sansinukob. Bigla ang ganitong pagnanasa, siya ay pumasok sa lambak, sa English, Valley, ng bundok Mandara. At kanyang sinimulang i-practice ang malalang uri ng paghihigpit sa sarili at meditasyon. Sa pagkakita kay Hiranyakashipu na nasa ganitong paghihigpit sa sarili, ang mga bathala na nagsilikasan dahil sa takot sa kanya, ngayon ay nagsibalikan na sa kani-kanilang mga tahanan. At habang wala ang demonyong si Hiranyakashipu, ang mga bathala sa pangunguna ni Haring Indra ay kinuha itong pagkakataon at nagsagawa ng malalang pagtatangka para talunin ang mga demonyo sa isang pakikidigma. Sa labanang ito, noong ang mga dakilang pinuno ng mga demonyo ay nasawi na, ang mga natirang mga demonyo ay nagsimula magsitakas, nagsikalat sa iba't ibang direksyon. Ang nagwaging mga bathala ay nilupig at sinamsam ang palasyo ng demonyong si Haring Hiranyakashipu at kanilang sinira ang lahat ng naroon. Pagkatapos, dinakip ni Haring Indra ang asawa ni Hiranyakashipu, si Reyna Kayadhu, na sa mga panahong iyon ay nagdadalang tao. Habang ang Reyna ay dinadala at umiiyak sa takot, ang dakilang pantas na si Narada Muni ay dumating sa eksena at sinabihan si Haring Indra na ang daladala ng babae ay isang purong deboto ng Panginoon. Si Haring Indra, dahil may respeto sa sinabi ni Narada, ay pinakawalan agad si Reyna Kayadhu. Dinala ni Narada ang Reyna sa kanyang ashram at pinatatag ang kalooban nito na sa proteksyon ni Narada, siya ay ligtas hanggang sa pagdating ng kanyang asawa. Dahil ninanais niya ang proteksyon ng kanyang dinadalang sanggol, siya ay nagdesisyong magsisilang na lamang pagbalik ng kanyang asawang hari. Ang Reyna ay naglingkod kay Narada
ng may debosyon. Sinalaysay ni Narada kay Kayadhu ang kanyang turo tungkol sa devosyonal na paglilingkod para kay Krishna at kanyang pinagpala ang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang na hindi iyon malimutan. Sa huli, ang sanggol na isinilang bilang si Prahlad Maharaj, anak ng demonyong si Hiranyakashipu, sa totoo lang ay isang purong deboto ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos tulad ng hula ni Narada. Samantala, sa bundok Mandara, matapos ang 100 celestial na taon sa kanyang pagkaingganyong i-practice ang malalang uri ng paghihigpit sa sarili at meditasyon, may mistikal na apoy ang nagsimulang lumabas sa ulo ni Hiranyakashipu na inistorbo ang buong sansinukob at ang mga naninirahan dito, kasama na ang mga bathala. Noong ang mga matataas at mabababang planeta ay naging napakainit para tirhan, ang mga bathala ay nagtungo upang makita si Panginoong Brahma. Nagdasal sa kanya na pawiin ang hindi naman kinakailangang init na ito. Ibinunyag ng mga bathala kay Brahma na ang ambisyon ni Hiranyakashipu ay upang maging immortal, pagtagumpayan ang kanyang maikling buhay at upang maging Panginoon ng lahat na sistema ng mga planeta kahit pa ng Dhruvaloka. Narito ang Dhruvaloka o ang Polaris o North Star. Sa kanyang pagdinig tungkol sa layuning paghigpit sa sariling meditasyon ni Hiranyakashipu, kasama niya ang dakilang mga pantas, mga dakilang personalidad, si Panginoong Brahma ay nagtungo roon upang siya ay makita. Si Panginoong Brahma nasakay ng eroplanong sisne. Sa una ay hindi matunton si Hiranyakashipu. Dahil ang kanyang katawan ay nalulukuban ng bahay ng langgam, punso, mga damo at mga tangkay ng kawayan. Pinisikan ni Panginoong Brahma ng tubig mula sa kanyang kamandalu, isang uri ng banga, ang ulo ni Hiranyakashipu. Si Hiranyakashipu ay nag-alay ng paggalang at ng mga dasal. Nang si Panginoong Brahma ay pumayag nang bigyan siya ng bendisyon, nagdasal si Hiranyakashipu na dapat ay hindi siya mapapatay ng kahit sinong tao, hayop, bathala o kahit anong may buhay o walang buhay na likha niya, Brahma. Ikalawa, hindi siya mapapatay sa loob ng gusali o sa labas ng gusali. Ikatlo, hindi siya mapapatay sa araw man o sa gabi. Ikaapat, hindi siya mapapatay ng anumang sandata. Ikalima, hindi siya mapapatay sa lupa man o sa ere. Bilang karagdagan, nagdasal din siya na magkaroon ng paghahari sa buong sansinukob at ang kaluwalhatiang katapat ng posisyong iyon. Ikaapat na bahagi. Lubang natakot kay Hiranyakashipu ang buong sansinukob.
Matapos niyang tanggapin ang mga bendisyong ito, ang kanyang katawan na halos nasaid ng lahat ng mga uod at langgam ay nanumbalik ang lahat ng kagandahan nito na may ningning tulad ng tunaw na ginto. Pinagkalooban siya ng pisikal na lakas na ang kanyang katawan ay kayang indahin kahit pa ang tama ng kidlat. Sa pamamagitan ng matinding paghihigpit sa sarili, nabigyang kasiyahan ni Hiranyakashipu si Brahma at nakamit ang mga bendisyong kanyang ninanais. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang inggit kay Panginoong Vishnu. Hindi malimutan ang pagpatay ng Panginoon bilang si Varaha sa kanyang kakambal na kapatid. Sinakop ni Hiranyakashipu ang lahat na nasa 10 direksyon at lahat ng 3 mga mundo. Kasama na rito ang tirahan ni Haring Indra na kanyang naitaboy. Nasimulan niyang ikasaya ang buhay na may dakilang luho, kung kaya't siya ay naging mistulang baliw. Lahat ng mga bathala, maliban lamang kina Panginoong Brahma at Panginoong Shiva, ay nagawa niyang kontrolin. Pero gayunpaman, wala pa rin siyang kasiyahan dahil palagi siyang mayabang. Pinagmamalaki ang kanyang pagiging labag sa mga regulasyong Vedic. Lahat ng mga Brahmin ay hindi iyon ikinasaya. Sa galit sa kanya, kung kaya't siya ay kanilang sinumpa na may determinasyon. Sa huli, lahat ng mga buhay na nilalang sa buong sansinukob na kinakatawan ng mga bathala at mga pantas ay nagdasal sa pinakakataas-taasang Panginoon para sa kaginhawaan laban sa pamamahala ni Hiranyakashipu. Si Panginoong Vishnu, Krishna, ay dininig ang mga bathala at sinabihan sila na lahat sila at ang lahat ng buhay na nilalang ay maliligtas at si Hiranyakashipu ay mapapaslang sa maikling panahon na lamang. Sabi ni Panginoong Vishnu, kapag si Hiranyakashipu ay inasar ang aking dakilang debotong si Prahlad Maharaj, ang kanyang sariling anak na mapayapa, matino at walang kaaway, papaslangin ko agad ang demonyong iyon kahit pa siya ay may bendisyon mula kay Brahma. Itutuloy. Marami pong salamat. Lahat ng mga kalwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Si His Holiness Jagadguru Chris Butler, Sina Swarupananda Paramahamsa Prabhupada, Sina Sri Sri Nityananda Gauranga.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Sri Nrsimhadev, Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Sri Nrsimhadev. Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Shri Nrsimhadev, Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Shri Nrsimhadev, Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Shri Nrsimhadev. Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Shri Nrsimhadev, Jaya Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Shri Nrsimhadev, Jaya Jaya Prahlad Maharaj,